Start na tayo. Wala na sigurong papasok. Meron kayong 5, tapos plus 3, 8. Tama? Apat kayo dyan, Ara? Ma'am. Naririnig pa ako? Ma'am, yes. Yes, ma'am. Okay, start na tayo. So, let's have the circulatory system. So, last time, diniscuss natin ang respiratory system, which is ang respiratory system. Ano na ulit ang mga parts nan? Pakibigay yung buo na, buong parts. Pakiulit Ng po. respiratory system. Ma'am, Before we go to respiratory. circulatory system. Yes, Ara. Ma'am Shak, kabisado ko sa. Aorta, ma'am. Respiratory, mali Ay, nga circulatory. Ano daw? Ma'am, ako. Ma'am, no. Kuya, tago mo siya. Tago mo siya. Yung sunod-sunod. Pakiulit po. Ma'am, pakiulit po. Ma'am Chappy, kasi. What? What you doing? Ma'am. Ma'am, where na you? Andito namin. Ay, nagpa-plan ng dalawa, oh. Hello po, ma'am. Where's my science? Ma'am. Ma'am! Parang gusto ko na lang mag-number. Ma'am. 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 Naririnig na ako? Yes, ma'am. Ma'am, pakiulit po. Malinaw na. Yes, ma'am. Siguro yung connection ko dun sa isa. Walang nagfe-feedback na voice. Ma'am, vein. Walang masakit sa tainga kasi may magkatabing gadget dito eh. Ma'am, wala po. Ma'am, wala po. Okay, before we go to circulatory system, pakibigay muna yung sunod-sunod na parts ng respiratory system na na-discuss natin last time. May Barbie! Sunod-sunod na lahat hanggang dulo. Nasal cavity. Ma'am, nose, nasal cavity, Pharynx, larynx, larynx, trachea, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli. Ay, hindi ah. Lungs tapos alveoli. Diaphragm, trachea, lungs, lungs, alveoli, Sabay-sabay na sila. bronchi, The next. After Bronchioles, bronchi. ma'am. bronchioles, The next, yung last. alveoli, And then, Ma'am, pa ba yung diaphragm. last? After Diaphragm. alveoli, so we have the diaphragm. Now, let's have the circulatory system. So, pag sinabing circulatory system, from the word circular, circulatory, saan Ma'am, to? heart. Sa katawan natin. Except from the heart. Di ba from the word circular, paikot? Ibig sabihin, ang circulatory system natin, paikot sa katawan natin. Umiikot lang yan sa katawan natin. Di ba ang respiratory system mag-start siya sa nose, mag-end siya sa diaphragm, di ba? Hindi na siya umikot. Hindi na babalik yung hangin sa nose. Alangan naman nalalabas sa tiyan mo yung hangin, tapos papasok na naman sa nose. Hindi yun ganon. Pero ang circulatory system, take note, from the word circular, umiikot lang yan. So, lahat ng pumapasok sa circulatory system, iikot lang yan. Papasok, lalabas, papasok, lalabas. So, ganun lang ang circulatory system. Ngayon, ano nga ba ang tinatawag nating circulation?
Bago natin i-discuss ano nga ba ang circulatory system, define muna natin what is circulation. Anyone? Okay, para i-define na, pasok na din natin ang circulatory system. What is circulation? Mamulit Pakibasa po. yung circulatory system. Pakibasa yung nasa module. Circulatory system. Ma'am, the circulatory system or cardiovascular system is a network consisting of blood vessels, and the heart. Okay, blood vessels and the heart. Yung nasa module ninyo, dinefine niya, the human circulatory system is a complex network of tandaan ninyo, blood vessels. What else? All parts of the body supplies the cell. Through the blood vessels, supplies the cell, tissues, and organs. So yan ang definition ng human circulatory system. Isa daw siyang complex network na pinagsama-samang mga blood vessels, yung mga ugat natin, that reaches all the parts of your body. Walang matitira. Maski sa hinliliit mo yan, pinakadulo ng hinliliit mo, nandun pa din si circulatory system. At ng parte ng katawan natin, may blood vessels, which is this network nagsusupply siya ng mga cells. Alam naman natin ang cells, tissues, and organs with oxygen and nutrients, and eliminates carbon dioxide and waste compound. So, ganyan natin dinidefine si circulatory system. Now, let's have the circulation. Ano nga ba ang circulation? Pag sinabi nating circulation, take note of this. Sinabing circulation, this is the movement of blood. Okay, movement of blood. Then next, this is the pumping action of heart. Okay, pumping action of the heart. Then next, this is the distribution or distribute the nutrients. Then next, remove waste. Diyan lamang umiikot ang circulatory system natin. So, movement of the blood. Pag nag-move ang blood, nagpa-pump din si heart, then nagdi-distribute habang nagpa-pump si heart, habang gumagalaw yung mga blood sa katawan natin, doon na din, nagdi-distribute na din niya ang nutrients sa katawan natin, the same as oxygen. Then at the same time, nagre-remove din siya ng waste. After removing waste, babalik na naman siya sa movement of the blood, heart na naman, tas nutrients, then waste. Again, umiikot lang siya. So yan ang tinatawag nating circulation. So next, under circulatory system, meron tayong tinatawag na cardiovascular. Mag-screenshot na lang kayo. Okay, cardiovascular. So when we say cardiovascular, hindi nyo? Ma'am, Wala Ano po. ba, na-stop? Nakadami na ako. Kanina pa ba wala? Yes, ma'am. Lang na.
Ayan, meron na? Yes, Meron ma'am, na po. meron na Okay, po. simulan Yes, natin ma'am. kanina. When we say circulatory system, para naman sa mga kapapasok lamang, when we say circulatory system, wait lang, mag-admit lang tayo ng mga kaklase ninyo. Okay, circulatory system, katulad ng sabi natin kanina, nandyan si blood vessel. Si blood vessel na hanggang sa kaduluduluhan ng mga kamay natin, kaduluduluhan ng katawan natin, nandun pa din si blood vessel. Nagko-contain siya ng cell, tissues, then nagbibigay ng mga nutrients sa kada organ sa loob ng katawan natin. So, under circulatory system, papasok dyan yung word na circulation. Take note of that. Pag sinabing circulation, movement of blood. This is the movement of blood. This is the pumping action of heart. This is the distribution of nutrients all over the body. Then remove waste. Siya lahat ang gumagawa niyan sa circulatory system. Pag nagmo-move yung blood natin sa loob ng katawan natin, the same, nakikipagsabayan na din si heart. Then, after that, nagdi-distribute na yung sa blood natin, dinidistribute na din ang nutrients sa loob ng katawan natin. Lahat na yan, oxygen, lahat ng vitamin, dinidistribute na yan sa kada katawan natin. Then, at the same time, nagre-remove din siya ng waste. Then, iikot lang yan ha. After removing waste, gumagawa na naman siya ng papasok na naman sa movement of blood, yan si heart, then distribution of nutrients, then waste na naman. Iikot lang yan. Circulation nga ang tawag natin. The next, under circulatory system, we have cardiovascular. When we say cardiovascular, nahati yan into two. When we say cardio, kasi narinig nyo na ba ang word na cardio? Yes, ma'am. Ano ibig sabihin ng cardio? Cardiac. Pag sinabing cardiac arrest, saan siya namatay? Ma'am, sa puso. Okay, Heart. sa puso. Sa heart. Very good. So, when I say cardio, this is heart. Then, what about vascular? Vascular. Ma'am, blood. Okay, blood vessels. Huwag lang blood Kasi pag blood, hindi naman siya, kung walang tubo na pagdadaanan ng blood, hindi yan dadaloy. Mali-mali yung pagdadaluyan niya. Imagine niyo walang ugat. Walang ugat, tapos biglang sugat kaagad kayo. Ibig sabihin, konting sugat, buhos lahat ng blood ninyo. Ma'am, Magwaradaguson, no? Kasi walang naman mga ugat. Walang ugat na mga tubo na parang maghihiwa-hiwalay sa kanila. Tapos, pag walang ugat din, tinake mo yung isang nutrients, hindi niya alam kung saan talaga siya pupunta, di ba? Isipin na lang ninyo pag wala ngang ugat, hindi maayos yung pagkakabuo, hindi maayos yung pagdaloy ng dugo, pagdaloy ng nutrients sa katawan natin. So, pag sinabing vascular, this is the blood vessels. Take note of that. Pag sinabing cardio, heart. Pag sinabing vascular, this is the blood vessels. Any question about the circulatory system? Ma'am, none. Are you sure? Okay, next natin. Anahin natin parts of the circulatory system or the three major parts of our circulatory system. Okay, three major parts. Tingnan nyo pag may nasisingit na ibang kaklase Baka matulad tayo sa Jessica Soho. Nakatakot yan. Nag-join sila sa mga... Apolinario. Klase niyo pa to? Yes, ma'am. Opa.
Wait lang, lang tayo, mag-admit tayo. Malilate na to. Ramales, kaklase niyo to. Yes, ma'am. O, sino pa? Wala naman na. Sila doon, ma. Okay, now let's have the main or three major parts of our circulatory system. We have the heart, blood vessels, and the blood. Unahin natin si heart. What is heart? Anyone? Nagpapump blood. ng blood. Ma'am, nagpapump siya ng blood. Pump within the Pumps the blood circulatory. throughout the body, ma'am. Okay, pumps the blood throughout the body. Hindi yan yung nai-inlove, ah. Baka pag sinabing heart, ma'am, yan yung nai-inlove. Yan yung kumakabog-kabog. O yan nga, yung kumakabog-kabog pero hindi yan yung talagang nai-inlove. Ang main purpose ng heart natin, pumps the blood throughout the body. Parang siya yung pinaka-main sa circulatory system natin, sa katawan natin. Ito yung nagpo-pumps ng blood throughout our body. How about blood vessel? What is blood vessels? Ma'am, Carries the blood throughout the body. Okay, carries the blood. Nasa module niya na ta. Carries the blood throughout the body. Kung si heart siya lang ang nagpo-pump, si blood vessels naman, siya yung pinagdadaluyan. Siya yung pinagdadaanan ng blood. Siya yung, ano tawag doon? Ma'am, tulay. O tulay, yes. Tulay, siya yung nagdi-deliver ng bawat ng blood sa kada organ natin. Yan si blood vessel. So, carries the blood. Then next, how about blood? Carries the Bago na Carries the material. Okay, carries the material throughout the body. Gemma Bautista, kaklase niya? Yes, ma'am. Okay, when I say blood, carries the materials throughout the body, which is yung sinasabi nating materials dito, the oxygen, the nutrients, and so on. Maski ano pa dyan, the vitamin, yan yung tinatawag nating materials. Ulitin ko, three major parts of the circulatory system. We have the heart. Ito yung nagpa-pump ng blood. Then next, si blood vessels, siya yung nagkikarry ng blood throughout our organs. Then si blood, siya yung nagkikarry ng materials or the nutrients throughout our body. So malinaw ang pagkakaiba ng tatlo. Malinaw ang pagkakaiba ng tatlo? The heart, blood vessels, and blood. Walang question sa kanila? None, ma'am. Okay, tandaan ninyo, that is the three major parts of the circulatory system. Then next, let's have the types of circulation. Labas ang mga module. Types of circulation. Anong page yun? Ma'am, 18. Ma'am, page 18. Ma'am kasi kami. Okay, let's have the types of circulation. First, pulmonary circulation. When we say pulmonary circulation, this is the Circuit that provides food. nahin natin. Types of circulation. Number one, this is the pulmonary. When we say pulmonary circulation, this is the movement of blood from the heart. Si blood. This is the movement of blood mula kay heart to lungs and go back to the heart. Ulitin ko, when we say pulmonary circulation, si blood daw dadaan kay heart papunta kay lungs. Then babalik ulit kay heart.
That is the pulmonary circulation. So, yan lamang yon. The next, how about coronary circulation? Coronary circulation. Movement of blood through the, kung si pulmonary, heart to lungs, lungs to heart. Si coronary circulation naman, this is the movement of blood through the tissues of the heart. Ibig sabihin, itong coronary, umiikot lamang siya sa loob ni heart. Tingnan ninyo yung pagkakaiba-iba. Take note of that. Ulitin ko, si pulmonary circulation, yung blood daw, heart to lungs, lungs to heart. How about coronary circulation, iikot lang siya sa mga tissues or parts of the heart. The next, how about systemic? Okay, systemic circulation. This is the movement of the blood. Okay, movement of the blood from the heart to the rest of the body, except or excluding the lungs. Ulitin ko. Pag pulmonary circulation, this is the movement of heart to lungs, lungs to heart. Ulitin ko sa inyo. Walang magkakabaliktad sa tatlong yan. When I say coronary circulation, sa heart lamang siya nangyayari. Tissues ng heart, umiikot lamang yung blood doon. Pag systemic circulation naman, movement ng blood hanggang sa iba't ibang parte ng katawan. Any question about the types of circulation? Nasusundan pa? Yes or no? Yes. Yes, ma'am. Okay. Ganda naman pag medyo nasusundan pa sa ngayon. Okay, next. Okay, now let's have the parts or three major parts. Balikan natin si three major parts ng ano ulit ang three major parts ng circulatory system? Give me one. Heart, ma'am. Heart. Ma'am, blood vessel. Ma'am, Blood vessel. Okay, si heart, blood vessels, what else? Blood. Okay, blood. Ngayon, ulahin natin si blood vessels. So, si blood vessels, may tatlong klase din dyan. Unahin natin si blood vessels. Ano yung tatlo dyan? Give me one. Binasa na ang Arteries. module. Arteries. Okay, arteries. What else? Veins. Okay, veins. Capillaries. Then, Capillaries. okay, capillaries. Ngayon, discuss natin ano nga ba ang pinagkaiba ng tatlo. When we say arteries, pakibasa? Sa module niyo ba yan? Ma'am, Yes. the arteries are vessels that carry blood away from the heart. Away from the heart. Ulitin ko. Si arteries daw carry oxygenated blood away from the heart. Tandaan ninyo ang word na away. Artery, away from the heart to the cell, tissues, and organs, the body, away. When you say away, anong Tagalog ng away? Lumayo. O, lumayo. O, palayo. Sa artery nangyayari yon. Ulitin ko ha. Artery ang tawag natin doon. So, away from the heart. Lalabas si blood away from the heart throughout our body. What else? So, how about vein? What is vein? Carry the oxygenated blood to the heart. Okay, blood to the heart. Si vein naman, this is carry the oxygenated blood to the heart. Papasok din naman kay heart. The next, capillaries. Smallest blood Smallest blood Okay, vessels in the smallest. body. Okay, smallest
vessels in the body. Pag sinabing capillaries, ito yung mga maliliit, pinakamaliliit na ugat sa katawan natin. So, yan yung minsan, maski maliit yan, pag may naputol, yun din yung minsan delikado, especially sa loob ng heart. So, this is capillaries connecting smallest arteries and smallest vein. So, the actual site where gases and nutrients are exchanged. Sa capillary, nangyayari yon, or the capillaries, nangyayari yon. Doon talaga yung actual site na yung gas at saka nutrients nagpapalit. Naintindihan? So that is the three parts then ng blood vessels natin. Next. Okay, which blood carry blood away from the heart? Arteries. Arteries. Okay, which blood vessels bring blood back to the heart? Vein. Okay, vein. Okay, which blood vessels carry blood from the small artery? Small vein. Capillaries. Okay, away, go back, then smallest. Next. Okay, let's have your activity. May mga masasagot na kayong activity doon. Katingnan ng module. Tapos nyo na pala. Apo. Yeah, hindi mo selected. Okay, now let's have the heart. After blood vessels, heart naman tayo. Wait lang, present lang natin yung power. Nakikita na? Hello? Yes, ma'am. Okay, ito. Makikita Yes. ninyo, hindi ako makapagsulat dito. The artery, ito yung pinakamalaki, then the vein, then the capillary. So then next, the heart, or yung tinatawag natin, the most hardworking organ. Hindi yan pwedeng matulog. Hindi yan pwedeng mag-stop. Kung sa digestion system, pwede yang mag-stop. O yung, yung utak natin, pwede ding mag-stop. Pero yung heart natin, hindi yan pwedeng mag-stop. Anong mangyayari pag mag-stop yan? 1 second lang na mag-stop siya. Anong mangyayari sa atin? Wala na. Pag hindi siya nag-pump ng maski 1 segundo, pwede na tayong mamatay. Kasi nga wala nang na-pump na blood. Kaya tinatawag natin siyang the most hardworking organ. So what are the 4 chambers of the heart? Meron tayong 4 dyan. So what are the 4 valves of the heart? Then what are the 5 large blood vessels connected to the
heart. So this is the structure of the heart. So tingnan ninyo mabuti. So ganyan ang itsura ng puso natin. So di ba yung kamao ninyo, kung titingnan ninyo, ganyan daw kalaki yung heart ninyo. Yung sa kamay ninyo. So alam niyo naman na siguro 'yon. Okay, this is the parts of the heart. So nasa kwan naman ata to, nasa module ninyo. So iba't ibang parte ng heart. So let's have first the 4 chambers of the heart. We have the 2 ventricles and 2 atria. Pakikon na lang, sulat. The 4 chambers with specific tag to do, 2 ventricles, merong 2 ventricles, then 2 atria. So, the atria are the receiving chambers of the heart. Ulitin ko. Yung atria daw or the aorta is the receiving, ito siya, itong part na to, itong red. Ito yung kabilang part. Yan daw yung receiving chambers of the heart. That is the accepting blood from the heart. From the right atrium, then from the lungs, left atrium. So yan ang function ni atria. Then the ventricles naman, yung 2 ventricles are the pumping chambers or moving blood to the lungs from the right ventricle into the body, left ventricle. Okay, sundan natin. Nakikita ba ang picture para mas masundan? Yes. Okay, unahin natin. Right atrium. Ito siya, yung kulay blue dito sa gilid. Nakikita na. Sundan yung mouse ko. Nakikita yung mouse ko. Okay, this is the accepting part. Dito nag-accept si heart ng blood sa right atrium. Then, from the left atrium, nasan si left? Ito siya. Then, the ventricles naman, pumping chambers, moving the blood from the right ventricle to the left ventricle. Yun ang 4 parts ng or chambers ng heart natin. The right atrium, then left atrium, then right ventricle to the right ventricle. So alam ko meron dyan sa module ninyo yung parts, paki-screenshot na lang to. Veronica, kaklase niya? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nauna tayo. Yes, ma'am. Nakikita na to? Nakikita na to? Opo. Opo. Okay, the human heart. So this is discuss lang natin saglit. So the heart muscles, okay, the heart is the most important or the hardworking organ. Then you cannot live without heart. The heart is really a pump or 2 pumps in one. The right side receive blood from the body. Yung sabi ko nga kanina, magsisimula kay right atrium. Ito yung nagre-receive ng blood mula kay body. Then pump
eats into the lungs. Mula kay body, pupunta kay right side ng heart natin, ipapump naman niya yung blood papunta kay lungs. Sulat na lang ninyo. Then the left side does the opposite. It receives blood from the body, from the lungs and pumps it around the body. Si right, tumatanggap ng blood, pinupunta niya kay lungs. How about the left? Nagre-receive siya ng blood mula kay lungs, pupunta sa body. Gets? Okay na sir. Natin intindihan. Hello? Hi, ma'am. Hi, ma'am. Naririnig pa ba ako? Yes, ma'am. Ulitin ko Si right side ng heart natin. Ma'am. Ulitin ko. Si right side ng heart natin, nagre-receive siya ng blood mula sa katawan natin. Then yung nare-receive niyang blood mula sa katawan natin, pupunta kay lungs. Yun ang gawain ni right side. Yung left side naman daw, nagre-receive siya ng blood mula kay lungs, ipupunta naman niya around the body. Magkabaliktad sila. So that is the function of the right side and the left side of our blood or our heart. So next, so additional na lamang to about heart. The heart is about the same size as your fist. Yung sinabi ko kanina, yung kamao ninyo. The heart beats on the average 70 times per minute. By 4,200 beats per hour. Okay, 100,000 beats per day. Yung pagtibok niya, then 365 million beats per year. Kada taon, then 30 billion beats in an average lifetime of 80 years. Ngayon, yung pinapump ni heart, pag adult na kayo, pwede siyang makapump ng 7,500 liters of blood vessels. Imagine niyo yan, isang araw lang yon, blood daily. Yun ang pinapump ni heart kada araw. Ganon kadaming blood. Then next, it takes about 20 seconds to pump blood to every cell in your body. Then blood is cleaned in the kidney. Take note of that. Paki-take note ngayon. Ang naglilinis ng blood natin, kidney. So di ba minsan, kung narinig ninyo yung may mga dialysis, yung kidney nila hindi na nagpa-function ng normal. Right? Kaya nagda-dialysis sila, yung dialysis, kini-clean yung blood. Parang iikot. Yung dialysis na machine, yung parang gagawa nung trabaho ni circulatory, or trabaho ni blood sa circulatory system. Trabaho ni kidney. The next, if you lined up all the blood vessels in your body end to end, they would wrap around Earth twice. Pag tinanggal daw natin lahat ng ugat sa katawan ng isang tao, gaano siya kahaba? Pwedeng malibot niya ng 2 beses yung Earth natin, yung mundo natin. So, ganon kahaba ang ugat natin pag pinagdugtong-dugtong. Okay, next. The heart is responsible for 2 things. Through the blood, it pumps. The heart provides oxygen and nutrients. Pag tinanong ko sa exam, ano ang kinikarry sa blood through the heart, the answer is oxygen and nutrients. Hindi lang oxygen. Then to our cell to keep us alive. And then it is also carries away waste from this active cell to special organs such as kidney that rid them from our bodies. Ang pumupunta kay kidney, yung mga cell lang na kailangang linisin. Hindi pupunta kay kidney pag hindi kailangang linisin. Iaaway yan, hindi yan tatanggapin ni kidney pag hindi kailangang linisin. So yun din ang magsisimula ang pag-filter kay heart. Filter niya yung malinis. Yung malinis, ilalagay niya na sa bawat organ.
which is the oxygen and nutrients yon. Then, yung mga sobra, yung mga na-filter niya, yung mga madudumi, medyo may duming cell, ipupunta niya kay kidney para si kidney naman lilinisin niya. Okay, this is the part. Okay, parts of the heart. The heart has 4 different hollow areas called the chambers, yung sinasabi ko kanina. So there are 2 chambers on each side of the heart. Okay, each chamber is separated by a valve, which is flap of tissue that opens and closes to keep blood flowing in the right direction. Ulitin ko, sa kada chamber na yon, sineseparate siya ng tinatawag nating valve. Pag sinabing valve, ito yung flap of tissue that opens and closes to keep the blood flowing in the right direction. Siya yung nag-open and close doon sa loob ng heart natin para yung blood natin pumunta sa tamang direction. Then next, the 2 chambers on the top are called the atria, yung pinakita kanina or the nasa module ninyo. Yung dalawang chamber na nasa taas is the atria or the right atrium, then the left atrium. Okay, the 2 chambers na nasa baba naman ng heart natin, tinatawag natin siyang ventricles. They pump the blood out of the heart, first to the lungs and later to the rest of the body. Then next, the septum is a thick wall of muscles that separates the 2 set of chambers. It separates the left and the right side of the heart. Kung si valve kanina, sineseparate niya yung sa loob ng mismong chamber. Ito naman, si septum naman, the 2 sets of chamber. Bitin ko si valve, sineparate niya lang yung dalawang chamber, upper and lower. Si septum naman, sineseparate niya yung 2 sets of chamber. Sineseparate niya right and left. Naintindihan ang pinakaiba ng septum at saka valve? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Walang question? Okay, wala. So parts of the heart, so the atria, ventricles, and valve work together to pump the blood. The atria fill with blood, then pump it into the ventricles, then the ventricles pump the blood out of the heart. So pakisulat tong mga to kasi kung may question sa module ninyo ng kada function nito, ito na yung mga isulat. Ito yung cycle of the heart. From oxygen lang naman to. Oxygen, nutrients, tapos waste. So yon. So lahat ng yun nangyayari less than a minute lamang. Iikot dyan sa katawan ninyo ng less than a minute. Wala pang 1 minuto. Then na-discuss na to kanina, blood vessels. We have the arteries, vein, and the, ano isa pa doon? Capillary. So, ito yung pulse. Natapos yun na itong activity to. Yung pulse. Hindi pa po. Ay, natapusin nyo na. Webes na. Opo. Okay, ito. Okay, this is the anatomy. Right. So, that ends our discussion. Any question? Any question? Tignan natin ang inyong module. Nandiyan naman na. Diniscuss ko na kanina yung activity or what's new. Nandiyan na yung mga definition. No, a system that made up of heart, blood vessels, and blood. Anong system tawag doon? Hello? Ma'am Paulet. Ma'am, paulit po. Hi, ma'am. What do you call the system that made up of heart, blood vessel, at saka yung blood?
Circulatory Okay, system. circulatory system. Very good. They are located between each of the atrium and ventricle. Yung or kaya siya yung nagde-divide up and down. Para ma-prevent yung blood sa misdirection niya. Starts with the letter V. Blood vessels, ma'am. No? Sa heart na tayo. Nasa heart na tayo. Valve, ma'am. Okay, valve. Yun, bonus na yon. Hanapin nyo na lang kung saan ko binabasa sa module ninyo. Okay, yun. Nandiyan naman na si parts of the heart. Mama, di mi makita. Hindi ko talaga pinapakita. Wala akong pinapakita. Tingnan nyo yung module ninyo. Yung module ninyo. Ma'am, Okay, doon sa organize me, pakikon na lang, sunod-sunod. Maski hindi na to drawing yung sa organize, activity number 4. Just the number, kanyari number 1, anong sagot niyo doon? Anong sagot niyo sa number 1? Pumps the blood throughout the body. Heart. Nasa activity number 4 na tayo. Heart. Sunod-sunod nyo na yan. Under blood vessels, ano yung 3 types? Then, magkakaroon na ng circulation o the 3 types of circulation. Yun na yun. Matatapos na yung activity number 4. Then, okay na. Huwag nyo nang sagutan si what I can do. Hanggang doon lang kayo sa activity number 4. Now, any question about module 1? The respiratory and circulatory system. Ma'am, paano po yung activity 3? Activity 3, page 3, ma'am. number. Ma'am, 19. Page 19, ma'am. Activity 2 naman. Yun. Okay, activity number 3, the coronary circulation. Ito yung dun sa heart. Yung sunod-sunod, yung binanggit ko kanina, saan papasok sa oxygen, saan na naman lalabas. Number 1, number 2, number 4. Yung sunod-sunod na process ng heart. Yes, ma'am. Circulation of the blood through the heart. Then may guide question dyan. Any question? Then next tayo, module 2, to be distributed sa Monday. Meron ba sa inyong hihingi sa akin ng soft copy ng module 2? O kaya send ko na lang. Send ko sa classroom natin para send may mo na time lang kayo po. Saturday, Sunday, iscan na ninyo. Pero pwede pa rin kayong kumuha sa school. Kasi yung na-print ko na ibibigay kay Ma'am Malu 39. Pwede pa din. Pero kung ayaw niyong kumuha sa school, kung walang kukuha, I will send it online dun sa Google Classroom natin. Pwede na ninyong tingnan. Any question? Ihayaan nyo, sa next na module, limited na lamang. Yung sasagutan. Kada activity na lang tayo. Pero mag-meet pa din tayo. We need to meet online. Christian? Ma'am, yes. Christian? Attendance ka nga ba lang? Attendance mo. Present. Pakilista mo lang itong mga nandito. Hindi, yung nakayara daw, 4 sila. Ma'am, 3 na po kami, ma'am. Ma'am, nagawid ni Ma'am, nagawid ni Prince.
Nagawid ni Prince. Nandito si Prince, Padilla. Opo, nagawid po. Kanti lang sila. Present, ma'am. Si Christian, naglilista na si Ma'am Christian. present. Ma'am Kayla present, ma'am. Ma'am Berlin, Ma'am Ara. Christian daw. Ma'am Chairman. Christian daw. Si Sotero lang ang magsasend online. Yung iba, ayaw yung online. Para ma-check ko na. Online isisend yung mga sagot Ma'am. sa... Okay, pakilinawan ang sagot sa notebook. Pakilagyan nyo ng malaking word o malaki, pental-pena nyo dun sa harap ng notebook ninyo o dikitan ninyo ng malaking science. Para pag mag-sort, pag iwahiwalayin na ni Ma'am Malu, hindi siya nagkandalito-lito. Baka may mangyari na, ma'am, nagpasa ako, tapos wala din naman yung notebook. No. Parang kanya na din yan, help na din ninyo sa amin na mag-iwahiwalay ng mga output ninyo. Intindihan? Ma'am, picturean ko na lang po ta send sa GC. O, hawakan mo muna. Basta yung date, tingnan mo muna. Kunin ko na lang pag end of the quarter na. Lahat. Diyan Ma'am, muna yes. sa'yo. Thank you. Ulitin ko ha. Naka-notebook muna pero yung lesson 4, yung mga activity, naka one whole sheet of paper. Pakisingit na sa notebook. Then next module ninyo, since na activity lang naman lahat ng ipapagawa ko, one whole muna lahat. Kasi yung notebook ninyo, hindi ko maibabalik agad yan. Check ko muna. Sa akin muna siya ng 1 week, yung mga notebook ninyo. Kaya muna kayo. One whole sheet of paper for your next module. Puro one whole. Intindihan ako? Yes, Wala na ma'am. tanong? Okay, you can out. Yes, ma'am. Let's call it a day. Pwede na kayo mag-out. Thank you, ma'am. Merienda na kayo. Thank you, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Bye, Pate. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you po. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Baka papayag si mama mo. Bye, Ara. Bye-bye.